Samantala, balikan naman natin ang aming kasamang si Waywaya Macalma. Ito'y kaugnay po ng pagkakaloob ng AFP ng mga motorboats sa mga biktima ng bagyong Yolanda sa Giwan, Eastern Samar. Aya? Motor bangkas ang naipamahagi ng Armed Forces of the Philippines at ng Metrobank Foundation at lokal na pamahalaan sa ating mga mangingisda na kung saan nga sila pa mismo ang gumawa ng sarili nilang bangka. Ang bawat bangka ay nagkakahalaga ng 20,000 piso at ayon nga kay Cleto Iglopas, isa sa mga benepisyaryo nga ng mga bangka na ito ay isa itong maagang pamaskong natanggap nila ngayong araw sa Giwan Eastern Samar. Anya noong kasagsagan kasi ng bagyong Yolanda na wash out ang kanyang bangka kasama na rin ang kanilang tahanan. Kaya naman simula nun ay wala siya talagang permanenteng trabaho. Kaya ngayon ay back to pangingisda na naman siya ulit na ito yung kinabubuhay niya maski noong ilang taon na. Actually, ang bangka niya na wash out ay desagwan lamang pero ngayon ay may motor pa na bonus ba ang natanggap nila ngayong araw. Kaya naman tiyak na mas mataas ng mailadala niyang sahod kada araw. Dati kasi ang kanyang naiuwing sweldo ay 300 kada araw. Pero ngayon, posibleng araw, tumaas pa ito sa 500. So, at ayon nga sa kay President ng Metrobank na si Aniceto Sobrepeña, marami pa silang bangka bigyan ng mga motor bangkas at ito sa 3 pang munisipalidad sa Giwan. At itong 50 fishing boats ay madadagdagan sa mga susunod pang buwan. At bukod pa rito ay namahagi rin sila ng school supplies sa mga estudyante na taga Lupok Central School. Maging mga guro ay nakatanggap din ng mga school supplies. Samantala, Kirby, yun ay kalalapag lang namin dito sa Cebu na kung saan pangunahan naman ni AFP Chief of Staff General Gregorio Catapang ang talk to the men niya at maging ang pag-briefing ng Central Command ng rehabilitasyon at reconstruction mga ginagawa ng efforts ng Armed Forces of the Philippines sa Typhoon Yolanda. At ayon nga kay 8th Infantry Division Commander Villarmino, sinasaayosan nila yung mga dapat pang nilang gawin sa mga nasalanta bagyong Yolanda. At ayon nga sa kanya, sa Disyembre naman aalis na ang Korean Armed Forces dito sa bansa na kung saan nga nangako sila na mananatili sila dito sa Pilipinas ng isang buong taon. At ayon nga kay General Villarmino, ang paggagawa nila ng mga rehabilitation dito sa Yolanda-stricken areas ay malaki ang naitulong nila. Pero sabi naman niya, hindi naman sila mapipilayan kapag oras na umalis na ang Korean Armed Forces dito sa bansa. At malaki ang tulong na ibinigay nila dito dahil marami silang na-construct ng mga school buildings, munisipalidad, mga basketball courts na para nga sa mga nabiktima ng bagyong Yolanda. So far, yung pinakahuling balita mula dito sa Ebuen Air Base, Cebu. Kirby. Maraming salamat sa iyo, Waywaya.